Naalimpungatan ako, dahil sa mabigat na bagay na nakapatong sa bewang ko. Nakita ko ang pamilyar na malaking braso, at naamoy ko ang pamilyar na amoy. Lumingon ako at bumungad sa akin ang mukha ni Iris, na payapang natutulog. Napakunot ang noo ko. Anong ginagawa niya dito? Kailan pa siya dumating? Hinaplos ko ang mukha niya. Naalala ko pinatayan ko siya kanina ng phone. Siguro pagpatay ko ay nagmamadali siyang pumunta dito sa Cebu. Pero ang bilis niya Inamoy-amoy ko siya. Amoy sabon lang siya at yung perfume niya. Buti na lang hindi siya amoy alak kundi tatadyakan ko siya pababa ng kama. Tinitigan ko lang ang mukha niya at hinaplos-haplos. Alam kong gwapo siya, pero ewan ko ba parang mas gwapong gwapo ako sa kanya ngayon. Ang tangos-tangos ng ilong niya. Sana manahin ng baby namin ang ilong niya. Matangos din naman ang ilong ko, pero gusto ko ilong niya ang makuha ni baby. Pinisil ko ang ilong niya. Napangiti ako nang kumunat ang noo niya, at dahan-daang nagmulat ng mata. Baby, gising ka na pala. Bati niya sa akin sa namamaos na boses. Naamoy ko pa ang mabango niyang hininga. Puyat na puyat ka Sarkastikong sabi ko sa kanya. Hindi naman, nakita kasi kitang tulog na hawa lang ako. Sus, palusot ka pa. Ani ko sabay irap sa kanya. Niyakap naman niya ako ng mahigpit, at siniil ng halik sa labi. Sa diin ng halik niya, ay halos hindi na ako makahinga. Pinalo-palo ko siya sa dibdib. Binitawan naman niya ako. Habol ang hiningang tiningnan ko siya ng masama. Grabe ka naman makahalik. Sorry, sobrang masaya lang ako. Sa wakas magkaka-baby na tayo. Ngiting-ngiting sabi niya, at pinupog na naman ako ng halik sa mukha at leeg. Napahadjijek naman ako dahil sa balbas at bigot niyang tumutusok sa balat ko. Tama na nga, nakikiliti na ako. Natatawang awat ko sa kanya. Kahit noon hanggang ngayon hilig niya talagang kilitiin ako. Tumigil naman siya at mapupungay ang mga matang tumitig sa akin. I love you. Anas niya. Napakagatlabi naman ako sa kilig. Kahit ilang beses na niyang binabanggit ang salitang yun, ay kinikilig pa rin ako. I love you too. Ngumiti siya at dama ko ang kamay niya sa impos kong tiyan, at marahang hinaplos. Bukas magpa-check up tayo. Suhestyon niya. Tumungo-tango naman ako. Tapos, pagdating nila mommy at daddy pag-uusapan natin ang kasal. Dagdag niya. Agad-agad. Bulalas ko. Siyempre agad-agad, gusto mo bang maglakad sa aisle na malaki ang tiyan mo? Napanguso ako. Wala naman problema sa akin, kung maglakad akong malaki ang tiyan. Bam-antong hininga siya. I know, pero gusto ko as soon as possible ikasal na tayo. Tapos magsasama na tayo sa isang bahay. Nakatitig lang ako sa kanya ng ilang saglit. Parang matagal na niyang pinlanota. Napakagatlabi ako at hinaplos ang leeg niya. Pwede bang kapag kasal na tayo kasama ko pa rin si mama, habang nagbubuntis ako o kahit nanganak na? Natatakot kasi ako syempre first time ko, wala pa akong alam. Of course, kailangan pa rin natin ang gabay nila. At saka, gusto ko rin sana dito na lang tayo sa Cebu. Kasi gusto kong tulungan si mama sa pamamalakad sa mga negosyo namin. Yun lang ba? Walang problema baby, magpapagawa ako ng bahay natin dito sa Cebu. Agad na sabi niya. Talaga, paano yung bahay na pinatayo mo sa Manila? Sayang yun. Ang ganda-ganda pa naman ng bahay na yun, at halatang pinagkagastusan. Taitirhan pa rin natin yun, kapag nagbakasyon tayo sa Manila. Oo nga naman. Hindi naman palagi kaming maglalagi dito sa Cebu, syempre kailangan din naming pumunta-punta ng Manila, dahil may negosyo din sila doon, na siya rin ang namamahala. Idagdag pa na dadalaw-dalawin namin sila Tita Lourdes at Tito Carlo. Sa pag-iisip ay nakaramdam ako ng gutom. Parang may gusto akong kainin. Ngumuso ako. Nagugutom ako Iris. Mabilis siyang bumangon, teka anong gusto mong kainin? Bibili ako. Gusto ko ng pansit canton na may nilagang itlog. Yung sweet and spicy ha. Maisip ko pa lang ang mainit-init na pansit canton, na may nilagang itlog na dinurog, ay parang naglalaway na ako. Kumunat ang noo niya. Sigurado ka, hindi naman healthy para sa inyo ni baby yun Kontra niya. Sumimangot ako. Iyon ang gusto kong kainin Kumamat siya sa ulo. Nag-aalangan kung susundin ba ako o hindi.
Bumangon ako at naglalambing na yamakap sa bewang niya. Sige na, luto mo na ako nun. Nakangusong sabi ko at tumangala sa kanya. Bamantong hininga siya at hinalikan ako sa noo. Oo na, iluluto ko na. Pagsuko niya at tumayo na. Tatluha, habol ko nang palabas na siya ng pinto. Tinaasan ko ng kilay si Iris, nang titigan lang niya ang tira kong pansit kanton at itlog. Nabusog na kasi ako, at kaunti na lang naman ang natira. Ayoko namang itapon dahil sayang lang. Kainin mo na, kapag lumamig pa ng gusto yan, di na yan masarap kainin. Sabi ko. Bamantong hininga naman siya, at nagumpisa ng samubo. Walang reaksyon ang mukhang ngumunguya siya. Well, hindi kasi siya mahilig kumain ng mga ganyan. Hindi daw kasi healthy. Sus. Natatakot lang siya sa kalusugan niya, dahil tumatanda na siya. Oo nga pala, malapit na siyang mag-birthday. Ang alam ko magti-34 na siya. Gerang na nga, pero in fairness, hindi halata sa mukha niya. Nang maubos niya ang pansit kanton, ay nginisihan ko siya. Masarap no? Kunwari ka pa eh. Masarap nga, pero hindi pa rin healthy kapag palagi ang kakainin. Aniya at ininom ang natira kong tubig sa baso. Ngumuso ako. Hindi naman ako palagi ang kumakain yan. Hinanap-hanap ko lang kanina eh. Tumango-tango naman siya. Kaming dalawa lang pala dito sa bahay, dahil umalis si mama, nagpunta ng coffee farm. Kumagat labi ako. Kaming dalawa lang ni Iris dito sa bahay, at kahit anong gawin namin ay walang makakakita. Bigla akong nahiya sa naiisip ko. Tiningnan ko si Iris na naghuhugas ng pinagkainan namin. Pinagmasdan ko siya mula ulo hanggang paa, perfect talaga siya sa akin. Walang tapon sa katawan. Lahat ano. Pero syempre sa lahat ng ano sa kanya, yung ano niya ang pinakapaborito ko. Parang gusto ko itong makita at paglaruan. Nang matapos siya sa paghuhugas, ay inaya na niya ako sa sala, at nanood na lang kami. Tiningnan ko ang oras sa wall clock. 3:00 na. May 2.5 oras pa bago umuwi si mama. Nakasandal ako sa dibdib niya, habang nakaakbay siya sa akin, at magkahawak kami ng kamay. Tiningnan ko siya. Tutok ang mata niya sa malaking screen ng TV. Kumagat labi ako, at nagsimulang gumalaw ang kamay ko, pahaplo sa binti niya. Tiningnan ko ang harapan ng suot niya. Bakit ang malaking chest niya? Pero alam kong may lalaki pa ito. Dama ko ang kamay ko sa ibabaw ng suot niya, at hinaplos ito. Narinig ko ang pagsinghap niya. Napangisi ako. Baby, what are you doing? Namamaos ang boses na tanong niya. Pero hindi naman nag-abalang tanggalin ang kamay ko sa damit niya. Can I play you daddy? Pilyang sabi ko at binuntutan ko pa ng hajijek sabay pisil sa muscle niya. Napamura naman siya. Pabebeng ngumuso ako. Daddy, can I please? Halata na ang hirap at pagpipigil sa mukha niya. Baka dumating si Tita Madel at makita pa tayo. Mamaya pa dadating si mama, kaya hindi niya tayo makikita. Sabi ko at dali-daling binuksan ang damit niya sabay baba nito. Nicole, you're so naughty baby. Usual niya pero hindi naman nagtangkang pigilan ako. Napaawang ang labi ko nang makita ito. At dahil tirek pa ang araw sa labas, at maliwanag na maliwanag sa sala, ay maliwanag na maliwanag sa sala ay malinaw at detalyado kung nakikita, ano talaga siya. You're hurting me. Pamurang bulalas niya. Tinaasan ko siya ng kilay. Ang owa mo naman, wala pa nga. At saka wag kang maingay. Wala nga si mama, baka marinig ka naman ng mga kapitbahay namin, akalain pang may nangyayari sa iyong masama. Pasermon kong sabi sa kanya. Binigyan naman niya ako ng nagtatakang tingin. Halata sa mukha niya ang pagtataka. Bakit ka tumigil? Sumimangot ako at tumayo. Ayoko na, nawalan na ako ng gana. Ang ingay mo eh. Saka inaantok na naman ako. Sabi ko at tumalikod na para umakyat ng hagdan. Ano, liwan mo ko ng ganito? Nikolai, malakas ang boses na sabi niya. Halatang frustrated na. Ano ba yan? Ang ingay mo naman. Naiinis ng sabi ko at nilingon siya. Lamambot naman ang mukha niya. Baby, paano ako? Minuwestre niya ang galit na galit pa rin niyang hitsura. Mag-jack-in poy ka na lang. Kaya mo na yan, malaki ka na. Matutulog muna ako. Kakamot-kamot sa ulong sabi ko. Lately nagiging antukin ako, at mabigat ang katawan ko. Yun nga, dahil buntis pala ako.
Narinig ko pa ang malakas na mura niya, kasabay ng ingay at pagsigaw sa pangalan ko. Kung hindi lang ako inaantok, dadamayan ko siya. Miss ko na rin naman siya. Pero inaantok na naman kasi ako. Babawi na lang ako sa kanya sa susunod na araw. Iris POV. Pawis na pawis ako nang lumabas ng banyo. Bahagya pa akong nanginginig. Napamura na naman ako. Sa tanang buhay ko, isang beses pa lang yata akong nag-ano. Yun yung panahon na curious pa ako dala ng pagbibinata. Pero simula nang makipag-date ako sa iba't ibang babae, ay hindi ko na yun ginawa, dahil ang mga babae na ang gumagawa nun sa akin. Kapag frustrated ako sa ano, ay madali lang naman sa akin makahanap ng babae na willing akong kasama. Pero hindi na ngayon at kahit kailanman. At wala ring kwenta kung makikipag-ano pa ako sa iba, dahil wala namang ibang hinahanap ang katawan ko kundi si Nicole lang. Kahit na ba siya ang dahilan kung bakit frustrated ako ngayon. At higit sa lahat ayoko siyang bigyan ng sama ng loob, na magiging dahilan na gusto niyang humiwalay sa akin. At hinding-hindi mangyayari yun kahit kailan. Hinang-hina ang pakiramdam ko, kahit nakaraos na ako sa banyo sa pamamagitan ng sarili ko. Pero kulang pa rin. Hindi ko naman siya pwedeng pilitin. Ayokong mauwi kami sa ganon. Isa sa alang-alang ko na lang nabuntis siya, at iba-iba ang mood niya at nagiging antukin pa. Humugot ako ng malalim na hininga, para makama ang sarili. Hinubad ko ang damit at pantalon para makapagpalit. May naiwan naman akong mga damit dito sa kwarto. Nang tuluyan na akong kumalma, ay lumabas ako ng kwarto at tinungo ang kwarto ni Nicole. Tulog na tulog nga siya. Siguro ay nabitin lang siya sa tulog kanina, dahil sa presensya ko. Nilapitan ko siya at tinitigan ng ilang sandali. Ang amo talaga ng mukha niya. Hindi mo iisipin na gagawa siya ng ganoong kapalyahan. Napangiti ako at maingat siyang hinalikan sa noo. Tahimik akong lumabas ng kwarto niya. Gustuhin ko man siyang tabihan, ay baka magising ko lang siya. Sa ibaba na lang at magbabasa ng mga report na sinend sa akin galing sa opisina, habang hinihintay siyang magising. Nicole POV. Sa sumunod na araw ay dumating na sila Tita Lourdes at Tito Carlo. Sabik na sabik silang makita ako, lalo na ni Tita Lourdes na parang tuko na kung makakapit sa akin. Hindi tuloy makalapit sa akin si Iris, dahil tinatiboy siya nito. Wala naman siyang magawa kundi sumimangot na lang, at mapakamot ng ulo. Pinag-usapan namin ang agarang kasal. Parang hindi nga ako kasali sa usapan eh. Dahil si Mama at si Tita Lourdes ang madalas magpalitan ng suhestyon. Ayos lang naman sa akin, dahil medyo tinatamad akong mag-isip, ang gusto ko lang ay kumain at matulog. Pero nasa sabik na rin ako sa kasal namin. Ikaw Iha, may wedding dress ka na bang naiisip na gustong suotin? Tanong sa akin ng excited na si Tita Lourdes. Nilunok ko muna ang ninunguyang papayang hilaw na sinawsaw sa suka. Na pinahingi ko pa kay Iris sa kapitbahay. Naalala ko pa ang hitsura niya kanina, nahiyang-hiya dahil nang hihingi siya ng papaya sa kapitbahay. Ang sabi niya bumili na lang daw kami sa pamilihan. Pero gusto ko ang papaya ng kapitbahay namin. Kahapon pa mainit ang mata ko sa papaya. Kaya wala siyang nagawa, kundi lunukan ng pride at manghingi. Dahil mabait ang kapitbahay namin, at halatang gwapong-gwapo sa kanya, ay hindi ito nagdalawang isip na bigyan siya. 3 pa ang binigay. Kahit ano na lang po Tita Ninang, basta hindi may ipit si baby. Sabi ko, 4 na buwan mula ngayon, gaganapin ang kasal, ayon na rin sa kagustuhan ng lahat. Sumang-ayon na rin ako habang hindi pa malaking-malaki ang tiyan ko. Ayaw rin naman nilang ikasal kami pagkapanganak ko lalo na ni Iris. Dahil gusto niya paglabas ni baby ay may buo at legal na pamilya. May punto naman siya, kaya't sumang-ayon na rin ako. Ay, may kilala akong magaling na wedding gown designer. Mga bigatin ang mga kliyente niya, at magaganda talaga ang gawa niya. Suhestyon ni Tita Lourdes. Baka mahal yan bes. Apila ni Mama. Sus. Di bale ng mahal, once in lifetime lang naman ikakasal. Di ko lang isang beses pakakasalan si Nicole, sa 5th anniversary namin pakakasalan ko ulit siya. Pati sa 10th anniversary, 25th, 50th at 75th anniversary pakakasalan ko siya. Sabat naman ni Iris na katabi ni Tito Carlo sa mahabang sofa. Ngingisi-ngisi naman si Tito Carlo, na tila proud na proud sa kanya.
Naoaya naman ako sa sinabi niya, pero may kilig na hatid din. Aba, bihira ka lang makakatagpo ng lalaking ilang beses kang gustong pakakasalan. Ang tanong, aabot ka ba ng 75th anniversary nyo? Baka tegi ka na nun. Hirit ni Tita Lourdes. Sumimangot naman si Iris. Kaya nga healthy living lifestyle ang ginagawa ko ngayon, dahil gusto kong abutin yun. Tumawa si Tito Carlo. 100 mahigit ka na noon anak. Malamang inaakay ka na ng apo mo sa talampakan. Ayos lang di, basta buhay ako noon at kasama ko pa si Nicole. Sus, ang corny mo talagang bata ka. Manang-mana ka sa ama mo. Hirit na naman ni Tita Lourdes. Natatawa na lang si Mama sa kanila. Ako naman ay busy lang sa pagkain sa papayang hilaw. Malapit ko nang maubos ang isang pirasong hiniwa pa ni Iris. Kahit sobrang pangit ng pagkakahiwa niya, ayos lang basta lasang kamay niya. Si Mami kontra ng kontra. Tila batang sumbong ni Iris kay Tito Carlo. Hayaan mo na, kulang lang sa lambing yan. Mamaya lalambingin ko. Ani Tito Carlo. Sabay pa silang ngumisi ni Tito Carlo. Napailing na lang ako. Sa kanya nga nagmana si Iris. Humirit pa si Tita Lourdes. Kaya napuno ng asaran ang sala, dahil sa kanilang tatlo. Habang si Mama ay panay ang tawa. Natigilan lang kami nang tumunog ang doorbell. Nawala ang ngiti ko nang pumasok si Jonah at Tita Rosalie, kasunod ni Mama. Anong ginagawa nila dito? Ay may bisita pala kayo. Tila nagulat pa na sabi ni Tita Rosalie. Sila ang mga magulang ni Iris. Nandito sila para pag-usapan ang kasal. Ani Mama. Tinanguan at tipid ng initian ni Tita Lourdes, at Tito Carlo sila Tita Rosalie at Jonah. Lumipat naman ng upo sa tabi ko si Iris. Hello, bati ni Tita Rosalie. Pero dahil wala ng space na mauupuan sa sofa, ay kumuha ng monoblock chair si Mama at binigay sa dalawa. Napansin ko naman ang kakaibang titig ni Tita Rosalie kay Tito Carlo. Para siyang na-starstruck at nakakita ng artista. Mukhang napansin naman ito ni Tita Lourdes, kaya lumipat siya ng upo kay Tito Carlo. Sabay tingin kay Tita Rosalie, at tinaasan ng kilay. Pangiwing ngumiti naman si Tita Rosalie. May kailangan ba kayo? Tanong ni Mama sa kanila. Tumingin muna sa aming lahat si Tita Rosalie, at bumantong hininga. Tungkol sana sa coffee farm. Panimula niya. Bumantong hininga naman si Mama. Ako naman ay nakikinig lang, habang si Iris ay dikit na dikit sa akin sa tabi ko, at panaka-naka akong hinahalikan sa buhok. Rosalie, teka patapusin mo muna ako model. Kung ano man ang iniisip mo, mali ka. Wala na akong interes sa coffee farm. Huli man pero tanggap ko nang wala talaga kaming karapatan sa coffee farm. Nandito kami ng anak ko, para makipagkasundo sa inyo ni Nicole. Ngayong wala na si Mama, di ba dapat maging mas malapit tayo bilang pamilya? Lalo na sa dalawang bata. Pasensya na kayo ni Nicole, kung hindi namin kayo napapakitaan ng maganda noon. Tumingin pa sa akin si Tita Rosalie, at tipid akong nginitian ganun din si Jonah, bagamat maarte ang pagkakangiti niya. Hindi ako makapaniwalang sinasabi ito ni Tita Rosalie. Lalo na at tingin niya sa amin ni Mama noon ay kakumpetensya. Wala naman akong mahimigan ng kaplastikan sa sinasabi niya, at mukhang sincere naman siya. Wala na sa akin yun Rosalie, naiintindihan ko naman kayong mag-ina. At tama ka, tayo-tayo na lang, kaya dapat magkasundo tayo, at laging magdadamayan alang-alang man lang kay Mama. Maunawang sabi ni Mama. Ngumiti naman si Tita Rosalie, at yamakap kay Mama. Salamat Madel. Hindi nga nagkamali ang kuya ko sa'yo. Sobrang bait mo. Sus, wala yon. Tiyak na matutuwa sila sa langit, kapag nakita tayong ganito. Tinapik-tapik pa ni Mama ang likod ni Tita Rosalie. Si Kuya at si Papa tiyak na sa langit, si Mama kaya. Baka pinending pa ni San Pedro yon. Hirit ni Tita Rosalie nang bumitaw ng yakap. Loka ka, baka dalawin ka noon mamaya sa panaginip. Natatawang sabi ni Mama. Sumunod naman na yamakap kay Mama ay si Jonah. Tumingin naman sa akin si Tita Rosalie at ngumiti. Nanibago ako sa ngiti niya. Di ako sanay na mabait ang ngiti niya. Nginitian ko na lang din siya. Tila gusto niya akong lapitan, pero nag-aalangan siya. Siguro ay dahil sa katabi ko si Iris na parang sawang nakalingki sa akin, at parang manok na tuka sa ulo ko.
Si Jonah naman ay nginitian din ako at kumaway pa. Pero ang mata niya ay natuon sa kinakain ko, at nangunot ang noo, nanlaki ang mata sabay tutap ng bibig. Tumingin pa siya sa bandang tiyan ko. Nagkibit balikat na lang ako. Mukhang alam na niya na buntis ako. Tumikim si Tita Lourdes. Napunta sa kanya ang atensyon ng lahat. Basta ba, siguraduhin mo lang na hindi mo pinaplastik ang best friend ko at inaanak ko, kundi ako ang makakalaban mo. Pagbabante niya kay Tita Rosalie. Sinaway naman siya ni Tito Carlo. Love, usapang pamilya yan. Huwag ka nang manggialam. Inirapan niya si Tito Carlo. O bakit? Magiging pamilya na rin natin sila Madel at Nicole, kaya mangingialam ako. Napakamot na lang sa ulo si Tito Carlo. Nako hindi no, sincere ako sa sinasabi ko. Nakakapagod din naman na laging may sama ng loob. Nakaka-stress at hindi maganda sa health lalo, na at nagkakaedad na rin tayo. Ani Tita Rosalie. Anong tayo? Ikaw lang no. Bira ni Tita Lourdes. Ang sungit naman nitong best friend mo model, mabuti na lang gwapo ang asawa. Hirit pa ni Tita Rosalie. Sabi na crush mo ang asawa ko no. Kanina ka pa tingin ng tingin sa kanya Sita ni Tita Lourdes kay Tita Rosalie. Love. Natatawang saway ni Tito Carlo. Naman, nagagwapuhan lang crush agad. Nako, sinasabi ko sa yung bruha ka, wag mong pagnanasaan ang asawa ko kundi kakalbuhin kita. Napangiwi naman si Tita Rosalie. Si Mama ay natatawa na lang, at si Tito Carlo ay naliling, at natatawa rin sa inaasta ni Tita Lourdes. Tumayo ako. Gusto kong pumunta ng kusina. Medyo nahihilo kasi ako sa mga kaganapan dito sa sala. Saan ka pupunta? Maagap na tanong ni Iris na tumayo na rin. Sa kusina na lang muna ako, medyo nahihilo na ako dito Sabi ko. Samahan na kita. Presinta niya. Nagpaalam naman kami kay Mama, habang si Tita Madel naman at Tita Rosalie ay nagpapalitan pa rin ng asaran. Ayos ka lang ba? Inaantok ka? Tanong ni Iris nang ipaghila niya ako ng upuan para makaupo ako. Humila pa siya ng isang upuan, at inusad patabi sa upuan ko at umupo. Ayos lang ako, medyo nahihilo lang sa sala, sabi ko at sumandig sa balikat niya. Inakbay naman niya ang kamay niya sa balikat ko. Umakyat ka kaya muna sa taas, sasamahan kita. Suhestyon niya at hinalik-halikan na naman ko sa ulo. Hindi na kaya ko naman. Basta dito ka lang sa tabi ko. Lambing ko sa kanya. Tumawa naman siya, at kinabig pa ako pasandig sa dibdib niya. I will always be right here by your side baby. I love you. Anas niya sa tenga ko. Tumangala naman ako at nginitian siya. Sinalubong naman niya ang labi ko ng mabining halik. Handa na akong makasama siya sa habang buhay, at nasasabik na rin ako sa bubuuan naming pamilya. Naging masagana at masaya ang hapunan namin. Dito na rin naghapunan sila Tita Rosalie at Jonah. Mukhang nagiging magkasundo na rin sila Tita Lourdes at Tita Rosalie, bagamat panay pa rin ang bardagulan nilang dalawa. Nang matapos kumain, ay pumunta na ako ng sala. Hindi na nila ako pinatulong sa pagliligpit. Sila na lang daw ang magliligpit at maghuhugas. Iniwan naman ako saglit ni Iris, dahil may tumawag sa kanya. Binuksan ko na lang ang TV para manood. Nasa kasarapan na ako ng panunood, nang may kumalabit at tumabi sa akin. Nilingon ko ito. Si Jonah lang pala. Nginitian niya ako. Buntis ka no? Hindi tanong kundi pangungumpirma niya. Hindi naman ako kinabahan sa sinabi niya. Ano naman kung alam na niya, at malaman pa ng iba. Tumango na lang ako, at muling tinuon ang mata sa screen na TV. Sabi na ang weird kasi ng kinakain mo kanina. Parang ako lang nung nabuntis. Aniya, pero may nahimigan akong lungkot sa boses niya. Nabuntis na rin kasi siya kaya lang ay nalaglag. Hindi naman natuloy ang check-up namin dapat kahapon ni Iris, dahil tumawag si Tita Lourdes, at sasama daw siya sa check-up ko. Kaya baka bukas pa kami makakapagpa-check up. Kung hindi siguro nawala ang baby ko, 2 taon na siya. Patuloy niya. Nilingon ko siya. Nakatingin lang siya sa kawalan, na tila inaalala ang hindi na niya naisilang na anak. Hindi ako sanay na ganito siya. Mas sanay kasi ako na maarte siya at moldita. Nakaramdam naman ako ng awa sa kanya. Well, kasalanan ko naman. Hindi ako naging maingat.
Kaya siguro nagkagulo-gulo na rin ang buhay ko, at nagalit si Lola sa akin. Bumantong hininga ko, at hininaan ang volume ng TV. Mukhang kailangan niya ng kausap. Kahit palagi akong asar sa kanya, pinsan ko pa rin siya. Magbago ka na kasi, nang matuwa sa'yo si Lola sa langit, lalo yung baby mo. Sabi ko. Eto na nga, nagbabagong buhay na kami ni Mama. Aniya at inirapan ako. Inirapan ko rin siya. Totoo ba yan? Oo nga, sa katunayan nga niya nagtatrabaho na ako no. Talaga, di ba dapat nag-e-enroll ka na para sa pasukan? Kailangan niya kasing magtapos, para makuha niya ang perang binigay sa kanya ni Lola. Nakapag-enroll na ako, pero magwo-working student ako. Napalingon ako sa kanya, at matiim siyang tiningnan kong seryoso. Mukha naman siyang seryoso, tumingin naman siya sa akin. Bakit? Umiling ako. Wala, naninibago lang ako sa'yo. Kasi nga nagbabago na ako, kaya masanay ka na. Okay, sabi mo At saka isa pa, napapagod na rin akong makipagkompetensya sa'yo no. Kahit ano namang gawin ko wala akong laban sa'yo. Kaya gagayahin na lang kita. Magtatapos ako ng pag-aaral, magtatrabaho o kaya magnenegosyo, at maghahanap ng jowang kagaya ni Rizzy. Inirapan ko ulit siya. Akin lang si Aristotle, at wag mo na nga siyang matawag-tawag na Rizzy. Sasampalin na kita di sayong sa'yo na. Hindi ko siya aagawin no. At nun ka namang magpaagaw yun. Halatang patay na patay sa'yo yun. Ngumisi ako. Talaga. Inirapan niya ako. Inirapan ko rin siya. Maya-maya naman ay pumasok na si Iris, at nangunot pa ang noo nang makitang magkatabi kaming dalawa. Hi Rizzy. Malanding bati ni Jonah. Kinurot ko naman siya sa tagiliran na ikinatili niya. Aray naman Nicole. Angal niya. Sinaman ko siya ng tingin. Kasasabi ko lang kanina diba? Binati ko lang naman. Nakangiwing sabi niya, at hinilot ang kinurot kong tagiliran. Ang sakit nun masasabunutan kita. Sige, subukan mo. Hamon ko sa kanya. Kala siguro niya uurungan ko siya Oh, tama na yan. Awat sa amin ni Iris, at umupo sa tabi ko. Masama niyang tiningnan si Jonah. Inaaway mo ba si Nicole? Hindi no, nakikipag-reconcile na nga Kita mo kinurot pa ako. Diyan na nga kayong magjowa. Ang hirap nyo ka-bonding. Basta imbitado ako sa kasal nyo. Ani Jonah at tumayo na. Bumalik uli siya ng kusina. Napasimangot naman ako. Hindi ko lang talaga gusto na tinatawag niyang Rizzy si Iris. Pero natutuwa na rin ako na mukhang nagbabago na talaga siya. Akala ko inaaway ka ng pinsan mo Nilingon ko si Iris. Nakakunot ang noo niya. Umusad naman ako ng kaunti at humiga. Umunan ako sa hita niya. Umayos naman siya ng upo, at sinukle ang buhok ko. Nakikipagbati na siya. Hindi ko lang gusto na tinatawag kanyang Rizzy. Sasabunutin ko talaga siya. Nakangusong sabi ko. Ngumisi naman siya, sabay pisil sa ilong ko ng marahan. Nagseselos na naman ang baby ko. Siyempre, akin ka Pag-aangkin ko sa kanya. Opo, sayong sayo lang ako. Natatawang sabi niya, sabay halik sa noo ko. Congratulations. Bati sa amin ng mga mahal namin sa buhay, at ilang mga dumalo. Sinabuyan pa kami ng mga petals ng iba't ibang bulaklak. Lahat ay may masayang ngiti sa labi. Sa wakas, kasal na kayo. Congratulations. Nangungunang bati ni Tita Lourdes, Mami Lourdes. Niyakap niya ako ng mahigpit. Niyakap ko rin siya. Sobrang saya ko, finally anak na kita. Aniya, natawa na lang ako. Thanks po me. Sabi ko at hinalikan siya sa pisngi. Pagkabitaw niya sa akin, ay si Tito Carlo naman ang yamakap sa akin. Matagal ka ng parte ng pamilya iha. But again, welcome to the family anak. Naluha naman ako sa sinabi niya. Para ko na kasi siyang ama. Salamat po di. Nang pakawalan na niya ako, ay si mama naman na naiiyak ang yamakap. Kasal na ang baby girl ko. Niyakap ko siya ng mahigpit, ma, kasal na ako, may asawa na ako at buntis pa, kaya hindi na ako baby. Natatawang sabi ko. Kahit magkaanak ka pa at tumanda, baby pa rin kita. Masaya ako na nalulungkot dahil may sariling pamilya ka na. Madamdaming sabi niya. Bumitaw ako ng yakap at tiningnan siya. Pinahid ko ang luha niya sa pisngi. Kahit may pamilya na ako, lagi pa rin ako sa tabi mo ma.
Hinding-hindi kita iiwan. Inakbayan naman ako ni Shris, Ma, nandito lang kami para sa'yo. Kung gusto nyo sumama pa kayo sa amin. Mas masaya nga yun. Suhestyon ni Iris. Natawa naman si Mama. Oo na, oo na. Siyempre pupuntahan at pupuntahan ko pa rin kayo. Lalo na ang magiging apo ko. Aniya sabay haplos sa maglilimang buwan ko ng tiyan. Marami pang bumati sa amin. Mga kaibigan ni Mama, at nila Mommy Lourdes at Daddy Carlo na mga imbitado din. Binati din kami ng mga kaibigan ni Iris, at ng mga asawa nila na nakilala ko na rin. At mga nakasundo. Nakilala ko si Nika na asawa ni Kuya Pierre at si Micaela na buntis din. At malapit ng mga anak, kaya laging nakabuntot si Kuya Austin para alalayan siya. Kami ni Micaela ang magkaedad, mas bata naman si Nika sa amin ng 1 taon, na may anak na rin na super cute. Nang makilala ko sila, saka ko lang na-realize na mahilig sa mas bata sa kanila ng 10 taon ang magkakaibigan. Kaya hindi na rin ako magtataka, kung sila Kuya Lex at Kuya Dan ay mga kasing edad din namin ang mapapangasawa. Girl, congratulations! Di kita malapitan kanina, ang daming bumabati sa iyo eh. Bati ni Carmen na magandang-maganda sa suot niyang gown. Isa siya sa mga bridesmaid ko. Katabi niya si Jepoy na gwapong-gwapo din sa suot niyang barong. Binati rin niya ako, at mukhang nahihiya pa rin. Alam na kasi niya na alam ko na may gusto siya sa akin. Pero hindi na ngayon, dahil nasungkit na ang puso niya ni Carmen. At masayang-masaya ako sa kanilang dalawa. Pasensya na Carmen, pero masayang-masaya ako na nakarating kayong dalawa. Nakangusong sabi ko, at hinawakan siya sa kamay. Galing pa kasi sila ng Manila. Sus, pwede bang mawala kami? Kasal mo di ba bi? Antag niya kay Jepoy. Siyempre naman dadalo talaga kami, pati na rin sa binyag ng baby mo, basta ninong at ninang kami ha, hirit ni Jepoy. Oo naman, una kayo sa listahan. Naputol lang ang usapan namin, nang akayin na ako ni Iris sa sasakyan namin. Pinapapunta na kasi kami ng organizer sa reception na gaganapin sa isang hotel nila Iris. Manghang-mangha ako sa pagkakaayos sa reception. Red, white at pink ang kulay ng mga rosas, na namumutiktik sa paligid at sa lamesa. Pati na ang mga mantle at cover ng upuan. Merong pang maliit na parang stage sa harap, at may malaking LED pa na may nakasulat na Mr. at Mrs. Miranda. Bumabaha din ang pagkain, habang may pumapailan lang na musika na masarap sa tenga. Pero ang nakaagaw ng pansin sa akin sa lahat, ay ang higanteng cake na napaka-elegante ng pagkakagawa at disenyo. Sa taas nito ay halos umabot na sa chandelier. Halatang pinagkagastusan. Ang ganda. Bulalas ko. I'm glad you like it. Bulong ni Iris sa tenga ko, nang makaupo na kami sa lamesang para talaga sa amin. Ikaw ang nagplano nito. Manghang tanong ko sa kanya. Tumango naman siya at ngumiti, sabay halik sa noo ko. Thank you. Malambing na sabi ko. Wala yun, basta para sa'yo. Aniya at commendat pa. Unti-unti na ring napuno ang reception, dahil nagdadatingan na ang lahat ng bisita. Sa katabing malaking bilog na table namin, ay umupo sila Mama, Mommy Lourdes, Daddy Carlo, at sila Tita Rosalie at Jonah. Kasama din sila Carmen at Jepoy, na kumaway pa sa akin. Kinawayan ko din sila. Sa kabilang lamesa naman ay mga kaibigan ni Iris. At mga asawa nila at panay ang kantiyawan, kung sino na ang susunod na magpapakain. Dumating na rin ang ilan pang mga kamag-anak ko, na ngayon lang ako nabati, dahil di na nila ako nabati sa simbahan, dahil paalis na raw kami. Huli namang dumating si Kurt, na panay ang hingi ng sorry. Nakadestino kasi siya sa malayong lugar at humabol lang. Si Manang Luming lang ang hindi nakadalo, dahil takot daw siyang sumakay ng eroplano, kaya nagpaunang bati na lang siya. Nag-umpisa na ang munting programa. Natuwa naman ako. Dahil may hinanda palang prod number ang mga bridesmaid ko. Na kinabibilangan nila Carmen at Jonah, at ilang mga kaklaseng close ko noon sa kolehiyo. Tuwang-tuwa naman ako, at kahit papaano ay sabay-sabay sila. Pero si Jonah ay halatang ginalingan at nagpapasikat, at panayang pa-cute sa mga kaibigan ni Iris. Ang kaso nga lang may sariling mundo ang magkakaibigan, at nagchichismonsan kasama ng mga asawa. Kaya hanggang sa matapos ang prod nila,
ay nakasimangot si Jonah na bumalik sa lamesa. Good luck na lang next time Inson. Dumating na ang oras naming mag-asawa. Nagpalitan kami ng aming mga saloobin at damdamin. Natawa na lang ako dahil mukhang iiyak na ang hitsura ni Iris, dahil sa mga sinabi ko, nagresulta na naman tuloy ng kantiawan mula sa mga kaibigan niya, at tawanan sa mga bisita. Sumayaw kami sa saliw ng romantikong musika, habang nakatitig at nakangiti sa isa't isa. Walang nagsasalita sa aming dalawa, ngunit mababakas naman sa aming mata ang pagmamahal sa isa't isa. Iris POV. Nang matapos ang programa at kainan, ay lumipat kami sa lamesa ng mga kaibigan ko. At ang mga walang hiya, ay wala pa ring tigil sa kakakantsaw sa amin. Alam ko na noong una ko kayong makita sa hotel na kayo talaga. Budol lang ta si Iris may pakinakapatid lang kunwari. Banat ni Austin. Kanina pa tuloy si Nicole hiyang-hiya na, at kulang na lang ay pumasok sa loob ng katawan ko. Siniko naman siya ng asawa niyang si Micaela. Tumahimik ka na nga, nahihiya na si Nicole Saway ni Micaela, habang nakahawak sa malaki niyang tiyan. Ay, sorry Nicole. Don't mind me na lang, pala. Hingin pa umanhin naman ni Austin, pero nakangisi ganun din ang tatlo kong kaibigan. Mga loko-loko talaga. Wag mo na lang silang intindihin baby, mga baliw lang yang mga yan. Gumaganti lang sa akin. Bulong ko kay Nicole na nakayakap sa braso ko. Ngumuso naman siya sabay irap. Ikaw kasi bakit ako? Natatawang sabi ko. Kanina ko pa siya gustong iakyat sa penthouse ko. Sobrang ganda niya kasi ngayon Nakakagigil. Wala, gusto lang kitang sisihin. Angal ka. Sabi ko nga, kasalanan ko. Sabi ko na lang. Baka tuyuan na naman siya, yari ako mamaya. Nagulat naman ako nang maghiyawan ang mga siraulo kong mga kaibigan. Welcome to the club pare. Nakipag-appear sa akin si Pierre at Austin. Akmang makikipag-appear din sa akin si Lex at Dan, nang hoiin ng dalawa ang kamay ng mga ito. O hindi kayo kasali, mag-asawa muna kayo. Nakangising sabi ni Pierre. Hindi pa kayo kasama sa bagong club. Nakangising sabi din ni Austin. Ngumisi na rin ako. Ano bang club yan? Kunot noong tanong ni Lex. Takusa Club. Sagot ni Austin at nagtawanan kaming tatlo. Liling-iling naman ang dalawa. Hindi kami interesado dyan, kayo na lang. Di ba pare? Sabi ni Dan na naghanap pa ng kakampi sa katauhan ni Lex. Nag-appear pa silang dalawa at nag-toast. Ngumisi naman kaming tatlo. Akala nyo lang yun. Ganyan din ang sabi ko nun O kita mo ako ngayon, kasal na. Sabi ko at nakipag-appearan ulit sa dalawa. Naingat ka lang kasi sa dalawa. Aba walang babaeng magtatali sa akin, at magpapasunod sa gusto niya. As in wala. Ever. Panumpang sabi ni Lex. Huwag kang magsalita ng tapos pare, baka mabilawkan ka sa sinabi mo. Sabat ni Pierre, at hinagisan ng nilukot na tissue si Lex. Silang dalawa ngayon ang pinagtitripa naming tatlo. Ang sarap asarin ng mga couple Dalawa na lang kasi silang single. Si Nicole naman at ang asawa ni Pierre, at ni Austin ay may sarili na ring mundo ngayon, habang pinagkakaguluhan nila ang anak ni Pierre na panay ang Hajijek. Iris, tingnan mo Ang cute ni baby Colette. Sana ganyan din ka-cute ang baby natin. Antag sa akin ni Nicole, kaya naputol ang pakikipag-asaran ko sa apat. Siyempre naman, parehas tayong maganda at gwapo, kaya paniguradong cute din ang baby natin. Malambing kong sabi, at hinaplos ang maliit na umbok niyang tiyan. Excited na nga akong lumabas siya. Nakangiting sabi niya, at hinawakan ang kamay ko na nasa ibabaw ng tiyan niya. Ako rin, pero kahit lumabas na si baby, baby pa rin kita. Tumaas ang isang kilay niya. Talagang talaga, be my baby for the rest of our life Nicolay Miranda. Anas ko sa kanya at pinagdikit ang noo namin. Humajijek naman siya. Sinusuko ko na ang lahat sa akin sayo. Mahal na mahal kita hubby ko. Ang bilis ng tibok ng puso ko sa sinabi niya. Ganito naman palagi kapag magkasama kami. Kinintalan ko siya ng banayad na halik sa labi. Mahal na mahal din kita wifey ko. Lovers, mamaya na yan. Rumspeto naman kayo dito sa dalawang single, na inggit na. Tatawa-tawang sabi ni Austin. Sumubsob naman sa dibdib ko si Nicole.
Natatawang niyakap ko na lang siya, pasaway kasi tung Austin na tae. Panira talaga ng moment. Pinakyu naman ni Lex at Dan si Austin, natatawa-tawa lang. Sino kaya sa inyong dalawa ang susunod? Ikaw ba Lex o ikaw Dan? Nakangising tanong ni Pierre. Huwag niyo kong idamay sa kalokohan niyo. Sabat ni Lex sabay lagok ng wine sa kapata. Malamang si Lex yan, ito kasing si Dan bubut pa ang baby niya. Pahihinugan daw niya muna. Hirit ko nang kumalas na sa yakap ko si Nicole, at bumalik sa pakikipagkwentuhan. Nagtawanan naman ang tatlo kong kaibigan, habang sinaman lang ako ng tingin ni Dan. Nginisihan ko lang siya, kunwari pa Parang kilala ko yun Nakangising sabi ni Austin. Kilala niya talaga dahil kapatid ng asawa niya ang tinutukoy ko. Sa madaling salita hipag niya. Kakaiba kasi ang kinikilos nitong si Dan, nung kasal ni Austin at Micaela. Nakikipag-asaran kasi siya dun sa nakababatang kapatid ni Micaela, at di rin niya nilulubayan ng tingin. Sa tansya ko nga ay nasa edad 17 lang ito. At hindi kami bulag at tanggang magkakaibigan, para hindi mapansin ang kakaibang kilos niya, kapag nasa paligid lang ang dalagitang yun. Mukhang may tama na tong kaibigan ko sa hipag ni Austin. Mga pasaway kayo, hindi ako pumapatol sa bata kagaya nyo. Sagot ni Dan na sumisimsim ng champagne sa hawak ng flute glass. Bakit namumula yung tenga mo? Nakangising tanong naman ni Pierre. Nasamid naman si Dan na ikinatawa naman namin. Mga loko, sadyang mamula-mula na ang tenga ko. Wag mo na kasing i-deny pare, tayo-tayo lang naman. Naneksong sabi ni Lex. Isa ka pa, dapat tayong dalawa ang magkakampi Tinawanan lang uli namin silang dalawa. Pasasaan ba't susunod din sila sa amin? Kahit ano pang sabihin nila, makakatagpo pa rin sila ng mga babaeng magpapatino sa kanila. Parang kagaya lang naming tatlo. Kontento na kami at masaya, sa babaeng napili namin, at mahal na mahal namin. Panay ang hajijek ng maglilimang buwang gulang naming anak na lalaki, na si Baby Sage habang pinapalitan ko siya ng diaper. Si Nicole kasi ay naliligo pa. Gusto ko nga sana siyang sabayan, kaso itong baby naming makulit, ay naglalambing at ayaw sumama sa yaya niya at gusto sa akin. Itinabi ko ang basang diaper niya na puno ng ihi. Pinunasan ko muna siya ng wipes. Si Mommy at Mama Lourdes ang nagtuturo sa amin ni Nicole noon, kung paano ang tamang pagpalit ng diaper, pati pagtimpla ng gatas. Pero mas ako ang gumagawa, dahil gustong-gusto kong gawin. Gusto ko kasing habang baby pa ang anak ko, ay maramdaman niyang mahal na mahal ko siya. Inangat ko ang dalawang matataba niyang paa at inangat. Nilagay ko sa ilalim ang diaper. Nilagyan ko rin ng powder ang mga singit-singit niya. Pero hindi pa ako tapos sa paglalagay ng pulbos, nang sumirit ang ihi niya pa sa pol sa mukha ko. Naipikit ko na lang ang mata, at mariing nilapat ang labi. Dinig ko pa ang malakas na hajijek niya. Minulat ko ang isang mata. Nakita kong pumapalakpak pa siya, na tila proud sa ginawa. Baby pa lang savage na gaya ng ina. Anyari sa'yo? Bakit mukha kang basang sisiw? Nilingon ko ang asawa kong kalalabas lang ng banyo. Nakatapis lang siya ng tuwalya, at may nakabalumbon na tuwalya sa ulo. Pinasadahan ko siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Ang bilis bumalik ng katawan niya. Maliban lang sa mas lumaki ang hinaharap niya dahil may gatas at bahagyang lumapad din ang balakang. Mabilis kong iniwas ang mata ko, dahil nag-iba na naman ang pakiramdam ko. Ako lang din naman ang mahihirapan, dahil bawal pa kaming mag-ano. Maghihintay pa ako ng ilang buwan. Lumapit siya sa amin ni Baby Sage, at nang ma-realize kung ano ang nangyari ay tumawa siya. Ngayon ay sabay na sila ng anak namin na tumatawa. Bam-antong hininga na lang ako. Pinagtatawanan ako ng dalawang baby ko. Naramdaman ko na lang na pinunasan ni Nicole ng tisyo ang mukha ko. Bakit kasi hindi ka umiwas? Natatawang sabi pa niya. Malay ko ba? Sabi ko na lang. Sige na, maghilamos ka muna. Ako muna dito. Pagtatiboy niya sa akin, at binalingan na ang anak namin. Agad naman akong tumayo, at pumasok ng banyo para maghilamos. Paglabas ko ay naabutan ko ng karga-karga na ni Nicole si Baby Sage. At bagong bihis na. Bani baby talk pa niya ito. Napapangiting pinagmamasdan ko sila. Ang sarap nilang tingnan. Kaya minsan tinatamad na akong pumasok sa opisina, dahil sa kanilang dalawa.
Gusto ko kasi lagi ko silang nakikita. Sila na ang sentro ng buhay ko ngayon. Sila ang lahat-lahat sa akin. Dumiretso ako sa walk-in closet, at kumuha ng panibagong damit. Nang makapagpalat na ako, ay lumapit ako sa kanila, at parehas silang hinalikan sa pisngi. Ang babango ng mga baby ko sabi ko, pero nagtagal ang labi at ilong ko sa balikat at leeg ni Nicole. Ang bango-bango talaga niya. Magkakasya na lang ako ngayon sa pag-amoy-amoy sa kanya. Oy, ano ka ba? Nakatingin sa atin si baby Nakakahiya. Natatawang iniwas niya ang leeg at balikat sa akin. Nakatingin nga sa amin si baby Sage, at salubong ang kilay. Nilapit ko ang mukha sa kanya, at akmang hahalikan siya, ngunit sumalubong sa nguso ko ang maliit at mataba niyang kamay, sabay yakap kay Nicole. Bababa. Aniya na salubong pa rin ang kilay na nakatingin sa akin. Tumawa naman si Nicole. Napanguso naman ako, lagot na. Magpa 5 months old pa lang si baby Sage, pero mukhang magiging possessive na sa mommy niya. Yan kasi, ayan, tuloy nagalit na sayo ang anak mo. Natatawang sabi ni Nicole. Mukhang hindi lang siya sayo nagmana, mukhang kay mommy din. Ang bigat ng kamay Komento ko. Nginisihan din ako ng pilya kong asawa. O hawakan mo muna siya, at magbibihis na ako. Ani Nicole, at inabot sa akin si baby Sage. Kaya nga lang ay mukhang ayaw pang bumitaw sa kanya ng anak namin. Ako na lang kaya ang magbihis sayo. Suhestyon ko sabay ngisi. Hey, para-paraan ka. Pahihirapan mo lang ang sarili mo, mamaya ay magalit pa yan, kasalanan ko pa. Nakangising sabi niya. Nasasanay na rin ako minsan sa mga vulgar niyang salita. Hindi ko nga lang alam kung saan niya natutunan yan Baka kay mommy, hindi na ako magtataka. Mas mukha pa silang mag-ina. Ang tagal naman kasi, ang sakit na nga ng puson ko. Reklamo ko at pilit nang kinuha si baby Sage, mula sa bisig niya. Kaunting tiis na lang. Kapag pwede na kahit magwantisawa ka pa. Aniya at kinindat ako. Mas lalo lang akong nanabik. Sabi mo yan Tumawa siya at lumapit sa akin. Opo, miss na rin kasi kita. Lalo na sabay dakot niya sa harapan ng pantalon ko at mabilis na lumayo. Mura ko, pero kasabay nun, ang muling palo ng matabang kamay ni baby Sage sa bunganga ko. O wag ka daw magmura, sabi ng anak mo, bad yun. Tatawa-tawang sabi ni Nicole, at pumasok na sa walk-in closet. Naiwan akong naninikip ang hininga, at panay ang hugot ng malalim na hininga. Your mom is such a tease baby, yari talaga siya sa akin, kapag pwede na. Bababa. Sagot naman ng madaldal kong anak, at pinaulanan pa ako ng laway. Dinampot ko ang bimpo sa kama, at pinunasan ang mukha ko. Ikaw baby, napapansin ko lagi kang kampi sa mami mo Dapat tayong dalawa ang magkakampi, dahil parehas tayong boy. Malumanay kong sabi sa kanya. Nakatingin naman siya sa akin, at salubong na naman ang kilay, at muli akong pinaulanan ng laway sabay palo ng kamay. Oo na. Kay mami kakampi. Wawa naman si daddy. Ngumuso pa ako sa kanya, baka sakaling maawa siya. Pero tinuwanan lang niya ako. Buti na lang cute ka at mahal na mahal kita. Sabi ko at pinupog ng halik ang mataba niyang pisngi at leeg. Panay naman ang hajek-hik niya. Nakapag-shave naman ako, kaya ayos lang na halik-halikan ko siya. Tapos na ako, tara na. Nilingon ko si Nicole na bihis na nga. Nakabestida siyang kulay beige, na hanggang tuhod. Medvo hapit ang bestida, kaya litaw na litaw ang hubog ng katawan niya. Tama na ang titig, naglalaway ka na naman. Nakangising sabi niya, at dinampot na ang shoulder bag niya. Napailing na lang ako. Talo talaga ako sa asaran sa kanya. Alam niya kasi ang kahinaan ko Di bale babawi na lang ako kapag pwede na. Yayariin ko talaga siya. Sisiguraduhin kong masusundan agad si baby Sage. Dinampot niya na rin ang tote bag na naglalaman ng gatas, diaper at mga pamalit ni baby Sage. Pupunta kasi kami ngayon sa bahay nila mommy. Araw ng linggo ngayon. At doon kami ngayon magtitipon-tipon. Bumili din kasi ng bahay si daddy dito sa Cebu, para daw sa kanila ni mommy, kung sakaling pupunta sila dito. At mukhang nagugustuhan na nga nila dito, dahil mula nang lumabas si baby Sage, ay bihira na sila pumunta ng Manila. Kami naman ni Nicole ay kalilipat lang noong 1 buwan dito sa bagong bahay na pinagawa ko.
Actually hindi pa nga masyadong tapos, dahil ginagawa pa ang pool at garden. Pero pwede nang tirhan. Nagbilin kami sa 3 naming kasambahay bago kami umalis. Nandito na ang apo kong pogi. Salubong ni Mommy sa amin, kasunod niya si Daddy. Nakita ko naman si Mama Lourdes na palabas din ng bahay, at may ngiti sa labi. Humulik naman si Nicole sa pisngi ni Mommy at Daddy. Sinalubong din niya ng yakap si Mama Lourdes. Agad namang kinuha sa akin ni Mama si Baby Sage. Miss na ni Mamila ang poging bata na ito. At pinupog na nga ni Mommy ng halik sa pisngi ang anak ko. Ni hindi man lang ako pinansin. Si Daddy naman ay tinapik ako sa balikat. Lumapit naman ako kay Mama Lourdes at hinalikan siya sa pisngi. Naging maingay ang malaking sala, dahil pinagkakaguluhan ng lahat si Baby Sage na madaldal. Hawak-hawak siya ni Mama Lourdes na nakatayo sa kandanggan. Para siyang nakakaintindi dahil sumasagot siya kapag kinakausap ni Manang Luming at may pakumpas-kumpas pa ng kamay. Inakbayan ko si Nicole na tumatawa din sa tabi ko. Sumandig siya sa balikat ko. Hinalikan ko ang ulo niya. Ang kulit na talaga ni Baby. Bulalas niya. Oo, parang ikaw. Natatawang sabi ko. Tumangala siya sa akin. And I love you. Anas niya sabay pisil sa ilong ko. Ngumiti naman ako at pinagbunggo ang ilong namin. And I love you more. And Baby Sage. Nagyakapan kami habang pinagmamasdan ng mga magulang namin na giliw sa anak namin. Ganitong buhay ang gusto ko. Masaya, kapiling ang pamilya.